At kaugnay po sa isyong ito, kasama po natin ngayon si Attorney Ted Contacto, ang abogado ni Wally Sumbero. At nasa linya naman po ng telepono mismo si Wally Sumbero. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po. Okay, Wally, are you there on the line? Nandito ako, magandang umaga ka. Okay, magandang umaga sa iyo, Wally. Ikaw muna ang kakausapin namin dahil talagang ikaw yung nasa sentro ng isyong ito. Ano ba talaga ang relasyon or koneksyon mo kay Jack Lam? Mari po bang bago ko sagutin, liwanagin ko lang yung report na narinig ko kanina kasi hindi rin accurate yung iba. Unang-unang hindi po ako online gaming operator katulad sa sinasabi na news. Opo. Ako po ay isang pinuno ng isang non-profit, non-stock organization ng mga IPBPO na may nakaugnay sa mga online gaming offshore companies. At pangalawa po, hindi po komisyon yung 2 million. Gusto ko lang po na sanang liwanagin. Opo. Na hindi po komisyon yun, kundi yun po ay may ibang istorya po doon. Pangalawa po, hindi ko po kilala si Jack Lam. Yung pong mga nahuling 1,316 na Chinese ay mga miyembro na mga ITBPO na umuupa lamang po sa loob na yun po ay nakapailalim doon sa advocacy platform ng aming organisasyon na tulungan yung mga ganito at mailapit sa pamahalaan upang malaman kung anong solusyon na-explore para makapagbayad ng tamang buwis. So ang sinasabi niyo po, kayo po ay hindi online gambling operator. Meron po kayong parang NGO po na tumutulong tama po. Saan po, sir? Sino po ang tinutulungan ng inyong NGO? Ito nga pong industriyang ito na interactive IT-BPO service providers na nakaugnay sa mga customer service ng kanyang kliyente ay mga online gaming offshore companies sa labas ng bansa. Para itong traditional, para itong BPO na nakikita ninyo. Okay. Customer service lamang po. So paano kayo nagkaroon ng connection kay Jack Lam? Wala po kong connection sa kanya kundi po nangyari nung magkaroon ng raid na yon. Isa po sa advocacy namin ay alamin kung ano yung naging problema at inilahit ko po yun kay Secretary Justice kasi ako po ay naging resource person nila tungkol sa industrial ito nung bumubuo ng briefing para sa cabinet hearing. So ito po ay pinaalam ko sa DOJ na pwede kong explore at mag-submit ng proposal kung anong mabuti dito. So ang kakilala ko lamang po doon ay yung isang taga doon sa Puntana, hindi po si Jack Lam. Nagkataon po na doon sa meeting namin biglang dumating si Jack Lam. Hindi ko po siya kilala. Although maraming nakakakilala sa kanya dahil po siya isang original na junket operator po sa bansa. So paano po nangyari itong pinag-uusapang malaking halaga ng pera, milyon-milyon po ito, na yung 2 million ay napunta po sa inyo? Ayun po kasing 2 million po na yan nung araw. Kasi po yung hindi ko na po ako kailangan kasing i-detalye dahil nakapile na po ang complaint sa ombudsman at ayoko ma-jeopardize yung kaso. Pero kung yung sa 2 million po na ang maliit na background po doon, yun po ay budget na legal kasi 1,316 po ang Chinese na ipoproseso at walang panahon at walang sapat na kakayahan ng immigration. Sa dami po nito, kailangan po ma-augment ng law firm. O iba, 3, 4, 5 na law firm, 10, 20 tao. Ang kailangan magtrabaho dito upang madokumentuhan lahat. Kaya po ay augmentation. Binigay po ito ng ating kaibigan na Deputy Commissioner Alcosino bilang tulong niya doon sa initially na ponduhan yung mga lawyers na pwede magtrabaho kaagad nito. Nagkataon lamang po na nagkaroon ng kontrobersya kaya sabi ng mga abogado na nagtrabaho mula Lunes hanggang Huwebes, araw-gabi, 8 abogado yata, 15 tao yon na hindi na po ako nakialam doon. Directly coordinating with the immigration na sila, ay hindi nila matatanggap yung perang ganon. Kaya po sinauli ko na lamang bilang kasama sa ebidensya ng 50 million. So ang sinasabi niyo po, itong 2 million na nasa inyong kamay ay bago nyo po isinuko sa ombudsman ay bayad or fees para doon sa pagtatrabaho dito sa kasong ito para sa mga abogado, etc. etc. Opo, at yung 2 million po ay isang maliit na pondo po yun kasi kung kukwentahin po ninyo ang gagastos niyo sa legal kung 25,000 ang acceptance fee kasi individual case po ito, i-multiply niyo sa 1,316, 32,900,000 po yun kung yun ang magiging usapan industry practice. Kaya
nararamdaman siguro na malaking amount, kaya kahit pa paano tumulong ng 2 milyon at bahala na sila Jack Lam sa iba. At ako naman, police instinct, isang ebidensya rin to kung sakali kasi alam ko naman na may mga CCTV lahat at nakikita, kaya protektado po na parang case build up po ang nangyari, case build up. Okay. Paano po yung sinasabi ninyong entrapment operation? Kasi ang sinasabi niyo po, kaya lang kayo nasama dito kasi you want to entrap Argusino and Robles. Hindi po ganun nagsimula yun. Huwebes, Biyernes pa lang po may mga report na may nanghihingi. Kaya nga po nag-coordinate kami November 24, November 25 ni General Kalima, Chief Intelligence ng Immigration, to identify kung sino itong mga nanghihingi na kung sino-sinong tao na gusto naming ma-entrap. So wala pa po sila noong panahon na yon. Ang entrapment po ay nagsimula nung coordination namin palagi nung November 30 na po. Pero hindi po nangyari yon kasi walang po nagbibigayan. So, sino po ang gusto ninyong i-entrap, sir, dito sa operasyong ito? Kung sino po mga immigration officials na humihingi ng pera at nangihingi kila Jack Lam po, yun ang plano namin i-entrap ng time na yon. Kaya kami naka-check-in sa hotel, kami naghihintay ng development, pero hindi po nangyari po yung pagkakataon na yun. Okay, iginigiit po ni na Robles at Argusino na tinanggap lamang nila yung pera dahil sila rin daw may gusto rin i-entrap. Yun po yung kanilang statement at siguro nakapile na po yung complaint at siguro sa tamang panahon ay doon na pag-usapan na po at pagpaumanhin po ninyo kasi nakakapile na po yung complaint at ayoko po i-discuss yung detalye tungkol doon kasi baka ma-jeopardize po yung cases ng mga nakapile. Okay. At attorney, so linawin lang natin, itong inyong kliyente na si Wally Sombero ay kumbaga na-involve lang siya dito because he was trying to help the Chinese nationals na natanggal sa trabaho. Paano nagkaroon ng suhulan ng pera? Kasama ba yun doon sa trabaho ng iyong kliyente? Well, ganito yan eh. Nung nagkaroon ng meeting, there was a meeting with SOJ and our client Wally doon sa BGC sa Shangri-La, sa BGC, no? Then, na-introduce nga ni Wally si Jack Lam kasi biglang lumutang si Jack Lam. So, in-introduce na kay SOJ. Then, after that, since napaka-brief lang yung meeting with SOJ, umalis na siya. Then, dito na pumasok si Commissioner Al Argusino na sinabi ng paano ito? Paano ba tayo dyan? So, that was the beginning of the transaction, supposed transaction. So, yun. One thing led to another. Nagsabing 100 million. Then, nag-goodwill daw na 50. So, nagbigay ng 50 in 2 tranches siya. And this was in front of the Justice Secretary? No. Wala na si SOJ. Okay. The meeting was very brief lang eh. Then, iniwanan ni SOJ. So, nakipag-meeting kayo sa Justice Secretary, inintroduce si Jack Lam? No, si Wally nakipag-meeting to discuss yung proposal. Okay. The proposal of Wally as president of AGSPA para matulungan nga itong mga Chinese nationals na detain. Okay. No, na ito yung proposal na how to legalize the online gambling. Ito magbabayad ng taxes. Alright. May magtatayo na foundation, etc. Tapos sa dulo, there was a text message, sinabi doon ni Wally na no financial consideration. That was very clear. So, that was very clear, no financial consideration. Tapos kaya pagkatapos nun, umalis na si Justice Secretary Aguirre. Yeah, umalis na. And then pag alis niya, pumunta siya kay former Commissioner Al Argusino. Doon na nag-umpisa. Ang alin? Yung sinabing paano ito. Okay. Paano ba tayo dyan? Doon na nagkaroon nung figures na. Naman pa nag-uusapan ng figures. May sinabi pa nga, sabi niya, actually may 37 pa nga eh. Kaso sabi niya, hindi namin quote-unquote, no? So ano ang napagkasundo ang pera? Suhol po ito? Well, definitely yes. Definitely yes. So nagkasundo nga na 100. So ngayon, ito namang si Wally, siyempre, hindi naman siya yung actually talagang magbibigay ng pera. So sinabi niya sa grupo ni Jack Lam
represented by, I think, by Alex and Norman, yung interpreter, no? So sinabi niya nga, ito ang hinihingi. So siyempre, dahil nga ipit na rin yung itong si Jack Lam na nakakulong yung mga Chinese nationals, who by the way were in possession of SWP or yung Special Working Permit. No? Okay. Hindi naman lahat, pero karamihan. Alright. So, yun, sinabi niya na itong hihingin, 100. So, sabi niya, okay, ito yung 100 para sa lahat. So, yun, nag-negotiate na nga ng 50 muna, magbayad ng goodwill. So, doon nagkaroon na ng payoff na unang tranche na 20. And then, nung binigyan yung 20, sabi nga nito doon sa affidavit ni Wally, sinamahan niya si Commissioner Al doon sa parking lot, and then binigyan siya ng 2 million. With the specific instruction na mag-form ng legal team to help in the processing of the bill. So, paano yung breakdown nung pera? 30 million nakuha ni 20 million muna nakuha nila. Ni Argusino at ni Robles. Yes, then okay. 2 million binigay kay Wally Alright. to form a legal team. Okay, so that's 22. Yes, and then yung 18, I think binigay kay General Kalima. Oh, saan napasok naman si General Kalima? Bakit kasama siya dito? Yung kwento ni General Kalima, I cannot speculate, no. Meron siyang binigay atang complaint or affidavit with the ombudsman. Hindi ko alam yung kwento niya. Okay. I can only speak for Wally. Okay. So after that, nakumpleto na yung 20, nagbigay ulit ng 30, yung second tranche. Yung second tranche na 30. Okay, so may 20, may 30, so that's Yes. already 50 million. Yes. Tapos may 18 kay Kalima and 2 million kay Wally, Yes. that's 20 million. Yes. So, all in all, that's... 50. No. Kasi 20 yung una, di ba? Yes. Tapos 30 yung sumunod. Yes. Tama ba? That's 50 already. Yes. Aha. Yung sa 20, yung 2 million, yung 20 million, Okay, 2 million, okay. 2 million doon binigay kay Wally. And the 18 million went to To General Kalima. General Yung kwento noon ni Kalima. General Kalima, I'm not privy to it. Okay, Wally, are you still on the line? I'm still on the Okay, line. bakit sabi mo nakakuha ka ng 2 million? Bakit binabalik mo ngayon sa ombudsman at bakit ngayon mo lang ibinalik kung talagang wala ka namang balak gamitin ito? Oo, kasi nga po, pondo po ng legal yon. Nung hindi na tinanggap, kailangan ng gawing ebidensya. Kasi po, pondo po ng legal kasi yon, kaya hindi namin isinama talaga sa kwan yun. Dahil hoping na, kasi busy-busy po yung mga law firms mula Lunes hanggang Huwebes. Ako naman po ay lumabas na ng bansa noon, pero I realize kailangan mo bumalik sapagkat may panawagan ng Pangulo doon sa zero tolerance. I have to adhere with this program to government na sabihin ng mga corrupt officials para naman ma-inspire din yung mga ibang tao. Sakripisyo namin ang sarili namin upang tumugon sa programa ng ating Pangulo para wag tularan, para wala nang gumawa ng ganito. Yung 2 million na yun, budget kasi talaga na legal na sila ang nag-propose noon. Ngayon po, nung alam po ng mga abogado yon at sila rin magbibigay ng mga statement tungkol dito, alam po ng grupo ni Jack Lam na may budget din na 2 million at hindi magkakasya at sila na nga magpupulong nito. Nung pong binabayaran na, kasi wala pa pong proposal noon, ay sabi ng abogado, hindi na muna namin tatanggapin yan kasi may mga controversy na. Kaya po nag-decide kami na gawing ebidensya dahil galing po ito sa 50 million. So, ang kaya nga po ito ay kinokorek namin yung iba na ito hindi cut, hindi komisyon, hindi po gano'n. Kasi kung ito po ay cut, ito po ay komisyon, bakit pa po ako magsasabi kay Ginoong Tulfo tungkol dito? May alam ko rin sasabihin nila na nag-cut ako. So ito po ay hindi cut. At kung I really wanted to make money, dapat kinuha ko na lang sa Puntana yung pera at nagkita kami sa lugar na walang CCTV. So the 2 million, kasi 100 million nga, it's just part of the evidence at ito ay nakalaan para sa pondo nga na para sa legal na pinapa-organize kasi hindi ordinaryo ang trabahong gagawin dito. Okay, sir. Kaya po sinauli na lang namin, kaya ako nag-supplemental nung ayaw tanggapin ng mga abogado. Okay, sir, kung yung 2 million ninyo, ang sinasabi ninyo, hindi ito komisyon, hindi ito suhol, ito ay legal fees or pambayad doon sa mga abogado for processing of the documents.
yung nakuha nila Argusino at Robles na 30 million at nakuha umano ni General Calima na 18 million, what is this? Ito po ba ay suhol or ano po ito? Well, I just want to clear that. It's not suhol, hindi po tawag bribe doon. And I believe the 100 million that was demanded by the two good commissioners, it was a business decision on the part of I can speculate this, no, na parang business decision on the part of Jack Lam. Kasi nga, pressured sila, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo, na nakalagay lang sila sa maliit na kapiterya, 1,316. Lumupunta roon yung consul ng Chinese Embassy, nagagalit dahil yung situation doon, nakaupo, nakaganon, hindi nakakaligo, hindi nakakapagpalit ng mga personal na sa katawan. Kaya na-pressure si Jack Lam. So, it was, I think, observation ko, it was a business decision on the part of Jack Lam. Kasi hindi naman kanya yung mga operation. So, ganun po. Ako naman. So, hindi po ito suhol. Ano po, what do you mean business decision? Yun nga ho. Well, pangingikil, pwedeng sabihin na ganun. Kasi gipit sila, kailangan magpalabas. They were promised na ilalabas na po lahat that day, that Sunday, na hindi naman nangyari. So, hindi ko po ma-speculate kung sa klase. Pero, hindi po nag-bribe sila Jack Lam. It was a demand from the other party where the Jack Lam Group, I believe it was a business decision for them kasi sinisingil niya rin yung mga tao. So, sino po ang nangikil or sino po ang nag-demand or nag-pressure kay Jack Lam? Yun po ay nasa statement ko na, Kara, I'm sorry again, nakapile na kasi. So, let my lawyer, Attorney contact to answer for that, Ms. Kara, I'm sorry. Okay. So sir, sinasabi po ni Wally, kayo na daw po ang sumagot. So, kung sinasabi niya na hindi nag-bribe or hindi nanuhol itong si Jack Lam, siya ay pinressure or kinikilan, nino po? Well, sa company ni Al Argusino, they were the ones who demanded the 100 million. And General Calima? And yung kay General Calima, I cannot speculate on his story, but I believe yung 18 million was given to General Calima. Yun ang alam ko. For what purpose, I cannot answer that. Okay. What are your next moves? Well, one is, sinuli na namin yung 2 million. If you will notice, kahit dun sa coverage, I specifically requested the press, picturean nyo yung 2 million with special emphasis doon sa mga Chinese characters. May nakalagay pang SOL. Meaning? I don't know kung ano yung SOL yan, but even if you examine the money, talagang exactly the same money na naka-plastic na winidraw doon sa COD, sa casino, sa taas. Okay. Hindi ginalaw yon. So, sabi ko nga, yung benchmark nung pera, yung body of the crime, kumbaga, is yung 2 million na pinakita namin o sinurrender namin sa ombudsman. Okay. Now, if there's any deviation from the appearance, kayo nang bahala. Totoo rin po ba na tinangkang suhulan si Justice Secretary Aguirre? None that I know of. None that I know of. Alright. And with that, maraming salamat sa inyo. Si Attorney Ted Contacto at Wally Sombero, maraming salamat sa iyong panahon. Thank you. Maraming salamat, Kara. You're Thank you, sir. welcome. Salamat Thank po. you. Thanks very much.